Nagtataka ka ba kung bakit walang gana kumain o tumuka ang mga manok mo? Nahirapan maghinga, sarado ang mga mata, at nalalaglag ang mga pakpak nito. Sinisipon at parang gustong manatili sa isang tabi, may dugo at parang nakadikit sa puwitan ang dumi. Nakakalungkot kung ganito palagi ang makikita mo sa inyong kawan ng mga katutubong manok. Mas nakakasaya makita ang mga sisiw na masisigla, malakas kumain, maaliwalas ang mukha, at kumikintab ang mga balahibo. Sa pangkabuuhan, may magandang pangangatawan na pumapekita ng masisiglang mga manok. Ang indicator na ito ay patungo sa mataas na survival rate. Ibig sabihin makatipid ka sa mga pangtambal at maraming manok ang mapalaki para pangbenta. Subalit, pag hindi maagapan na mabigyan ng karapat-dapat na tambal ang kahit isa lang sa mga apektadong manok, posibleng buong kawan ang mailagay sa alanganin. Ang mga senyales ng sakit na nasabi kanina ay nagpapahiwatig na ang sakit ay dulot ng mikrobyo na tinatawag Shigella. Ang mikrobyong ito ay sinisira ang bituka ng apektadong manok. Pwede itong kumalat sa pamamagitan ng dumi ng manok na may sakit nito. Paano ito maiwasan? Panatilihing malinis ang kapaligiran at kulungan ng mga manok. Ihiwalay ang may sakit sa lugar na medyo maligamgam at may akses sa patuka at tubig. Siguraduhin na maganda ang daloy ng hangin sa loob at labas ng pabahay ng manok. Anong ang pangtambal sa sakit na ito? Kumuha ng ilang piraso nga butil ng bawang, balatan at dikdikan. Ihiwalay ang katas sa naduraj na butil ng bawang. Gamit ang tuberculin, bigyan ng 0.2 hanggang 0.3 na mililitro ng purong katas ang apektadong manok na may edad pababa ng 45 na araw. Pwede itong dagdagan hanggang 0.5 na mililitro sa mga matatanda na manok. Ibigay ito sa gabi. Gawin ito isang beses sa isang araw hanggang mawala ang mga senyales ng ganitong uri ng sakit. Kung kulang ka sa panahon para magprepara ng pangtambal, aming ipinapakilala ang Central Philippine University Developed Garlic Emulsified Concentrates. Ihalo ang isang kutsarita nito sa 5 kilo ng CPU feeds. Kung medyo malala ang sakit, gawing 1 kutsarita bawat kilo ng patuka. Gawin ito every other day. Mas mainam kung ang booster feeds ay haluan nito bago ibigay sa mga sisiw bilang prevention. Ano pa ang hinihintay mo? Tumawag sa mga numero na makikita sa inyong mga screen para mag-order. Good day, Ka-Native. Another day naman ng ating episode dito sa talakayan natin sa Philippine Native Chicken. Thank you pala sa overwhelming support po ninyo. Now, I know that the participants that we have, either on the real time and the offline, dumadami po kayo. And even to our subscriber from other countries, thank you for being with us. Now, maybe if you can have the access to subtitle. The problem that we have is that the subtitle sometimes it is not correct as presented here. But sana po you can use other artificial intelligence that translate the Filipino to your local language. No? But if you have the access to commercial production of commercial production of indigenous or native chicken in tropical countries, kindly subscribe in that page. That is our affiliate page pala. No? What we are presenting in that page is more of what they call the English version. And even for us and for some of our followers, if you would like also to follow and to like or subscribe on that page, commercial production of indigenous or native chicken in tropical countries, that is our affiliate page. Now that is why that you can see what they call the logo of the Philippine Native Chicken. Ngayong gabi po, we'll be discussing kasi may mga based on the feedback and the comments. Kaya nga, if you have the questions or would like to ask na para po talakayin natin,
No, kindly have it be written in the comment section below. No, para at least sa mga susunod na episode natin, we can have it be discussed. No? At saka kung gusto pa nyo view po na mga previous episodes natin, you can browse our page, no, para po sa ating mga discussion dito. No? This is what we call the 15 minutes discussion, no, para po sa kaalaman po, para at least you have the idea and how the technology is working pala. Now, may mga katanungan dito in terms of what we call the deworming. Isa kasi yan sa mga critical na ang tanong is that na Doc, pwede bang i-deworm ang manok kahit nangingitlog? Yung kung bakit that is very critical. Maybe if you'll be using what they call the synthetic dewormer or what they call dental mentex, it may affect what they call their egg production. But if you'll be using what we are using here at the Philippine Native Chicken, baka hindi naman po. Actually, yung deworming, no, kahit sabihin natin na dahil lahat kasi, no, may mga we have tried tatlong processes po at tatlong halaman na ginamit namin para sa dewormer. Ang isa dyan is what we call the betel nut. No? Kasi ang findings po nung nakaraan that betel nut is effective dewormer. Kaya lang when we provided the ideal condition to the parasites, ang nangyari pala kahit nabigyan po ng mataas na concentration pala, nangyari loko-loko talaga tong parasite. What the betel nut is acting on it is that na parang pinaparalyze na lang yung internal parasite. Yung kung bakit na pag naparalyze kasi nawala ng malay, mabilis na makalabas doon sa bituka ng manok nyo. Yung kung bakit that it just a matter of seconds or minutes, no, lalabas po ang internal parasite. Ang totoo lang nangyayari dyan is that the internal parasites were paralyzed. Ikaw naman na hanga ka doon, hindi tuloy-tuloy, di ba? Kaya ang problema mo pag natuka na manok nyo na kung saan pong environment niya is a diluted environment. Mangyari dyan, ang internal parasite buhay ulit. So kung bakit na nung nakaraang linggo ka lang nagbigay, pero babalik-balik yung internal parasite. And even the type of dewormer that you're using. Antelmetex. Yung kung bakit sabi namin that alam nyo kasi sobrang dami kasi ng mga tanim dito. No, on the 3 plant that we have tested, na dalawa ang proven namin na talagang effective. Kaya lang may mga setback, no, sa mga ganon. Now, ang betel nut kasi, ang ginagamit niyan is not the mature one. No, ang nagamit niyan is particularly yung green fruit niya. Habit. Para hindi ka mahirapan na pwede yung i-store ng matagal. Kasi ang nangyari dyan is that na habang tumatagal kasi yan, no, ang nangyari is that na hindi tumagal. Seasonal kasi pala ang betel nut. May mga time of the year na hindi sa available. So kapag hindi sa available, ano mangyari ngayon? Wala kang gamitin, di ba? Wala kang magpurga. So you will be opting to use what they call the synthetic one. So, but if you have the ample resources in terms of the betel nut, no, ang gawin po nyo, ipiga po nyo, bili kayo ng juicer, no, gawin nyo, i-pure juice nyo. So, yung green niya, kung para bang kung sa nyo kasi, yung kanyang consistency, para bang daw ginagawang pang salad, yan, ang appropriate. Kunin yung juice niya using what they call a juicer and have it be stored, no, para possibly if you can have it be on the freezer para at least ma-ice para mas matagal. But ang iba naman yung can have it be done na kung saan po ilagay nyo po sa gilid ng chiller po ninyo. Mas maganda sa kung ilagay nyo sa mga maliit na container, no, para bang mas maganda pag amber color glass bottle para at least yung quality niya ma-maintain, no. Yan ang isa sa mga dapat niyo pong gawin, no. Now, ang tanong ngayon, gaano ba karami? Usually po, you're using what they call the drenching method. Ang drenching method, ibig sabihin po, gamit ng tuberculin,
Yung maliit na syringe na kung saan po 1 ml lang. No? Yung concentration kasi niyan, it may range from 10 to 50% pure juice extract, at saka yung remaining percent will be the distilled water or plain water. No? Possibly po, kung may pinakulo ang tubig po, mas maganda po. I-mix po natin yan, and then for the chickens, no, you can have it na kung saan po 1 ml bawat manok, okay na yan. Sa sisiyo po, you can have it even at 50 ml, 50.5 ml pala. At sa mga adult chicken, you can have it be 1 ml. Tandaan natin that the effect of it, no, pinapalabas yung bulate, ang problema nyo, paralyze na. So, ibig sabihin po, hindi lahat ng bulate posibleng mapatay niya. Isa yan sa mga nakita namin dito. As long as the environment is favorable for them, no, it will only render the parasite to be paralyzed. Now, ang isa naman is in terms of what they call the Asiatic bitter yam. Hindi ko lang alam dyan sa ibang lugar kung anong tawag dyan. Basta yung ang tawag doon, can you search it on the net. Ang tawag doon is what they call the Asiatic bitter yam. No? Dito sa Iloilo, ang tawag niyan is what they call the kayos. Yung parang yam. Kaya ang problema mo pag ginayat mo, at saka in some other places kasi in mountainous area, they're using it as a food. No? Ang ginagawa nila, hinugasan ang running water. Kasi pag hindi mo hinugasan ang running water, nakamay mo lang na walang plastic po, sobrang katingan. No? Yung kung bakit na dapat naka-gloves ka para at least hindi kakati yung kamay mo pala. And then, kung gusto mo namang i-process into for human consumption, dapat it is being washed or being sliced, no, on the running water para at least lahat na mga toxin doon, because of what they call the dioscorin, the active compound, no, on that yam na kung saan po effective po yun. Ang ginagawa niyan po, kaunti lang lagay nyo. Now, if you can have it na kung saan po ilagay po nyo sa mga patuka po ninyo, no, possibly po if you can have it to maximum, ang gawin po nyo is ibayo nyo kung wala kayong bayo, juicer, at saka ipigain at ipalabas yung pure na juice niya. Yung pure na juice na yan ang i-mix po nyo sa patuka, no, para at least hindi nyo mahawakan yung manok nyo. Possibly po, nandoon na yan po papasok from 3 to 5%. Okay na yan. Bastante na yan. No, ibig sabihin po, for every 100 kg, you need about 3 kilograms of 3 liters, no, of Asiatic bitter yam. Sobrang dami, no? Gawin natin 1 kilo. For every 1 kilo of feeds pala, lagyan nyo na about mga 300 ml. Tamang-tama na yan. Ibig sabihin 1 kilo, i-mix nyo ng maigi at saka gamitin na patuka doon sa mga manok nyo. Ang isang consideration nyo lang, pag nasobrahan kasi, nakakahilo yan. So, pilibang wag. 3%, 3 to 5% is enough. Kaya lang, ang isa doon sa consideration mo, basta juice yan. Habang kasi na pinapalabas mo yung ang mabilis na gamitin isang juice niya, hindi yung powder form. Kasi pag na powder form mo naman, pwede na rin may powder form mo at a certain level, i-mix mo lang doon mismo sa patoka mismo. Ang isa lang doon is that na the concentration, wag nyo masyadong damihan as I prescribe. Bakit po? It may affect even the production performance of the chicken. Ang isa sa pinaka-safe naman na ang Asiatic bitter yam or kayos, no, that is all year round available yan. All year round available. Ang isa naman is what they call the garlic. No, yung kung bakit nasabi namin is that ang garlic naman, practical kasi yan. And based on experience na ginagawa ko on the field verification, kahit sabihin natin ganito, ganyan yan, pag problema natin, pag walang time yung mag-prepare, yan ang papasok ang problema. And at the same time, the practicality of using it. Okay lang basta may makayos kayo, gamitin nyo yung kayos o what they call the Asiatic bitter yam. In areas naman, na kung saan medyo limitado yung tawag dito yung bitter nut, limitado pang kayos, but bastante yung garlic, ang gawin po natin, gayatin nyo lang po. Gayatin nyo siguro mga sa isang 2 litro po, lalagyan nyo ng kalahating kutsarita, no, ng kalahating kutsarita hanggang 1 kutsarita ng garlic.
No, have it be submerged for about 10 to 30 minutes and then ibigay po nyo na painuman sa manok nyo. Maganda niya kasi kung sa bigay nyo sa hapon, no, hanggang gabi. Ibig sabihin, if you're going to give this medication, ang gawin po nyo, no, huwag nyo bigyan ng tubig, no, painuman tubig from 3 hanggang sa time na painumin nyo at 5 or even 6 para at least uhaw na uhaw yung manok. Huwag nyo bigay po sa umaga kasi ang problema natin, umiinit kasi yan. So pag umaga kasi baka saka sobrang init ng paligid, baka may stroke yung manok nyo. No, yan ang negative effect niya. But for as long as yung sabi natin is that panggabi, kung panggabi at saka you're adapting our Paris pulling technique, you can use it. Ang kaganda kasi sa garlic kasi walang side effect doon, parang itlog yung manok na, at saka nagbibigay pa yan ng hindi lang sa anthelmintics, but even it serve also as what they call the phytomedicines, phytobiotics, pangontra sa mga sakit. Yung kagandahan ng what they call the garlic. Yung kung bakit na palagi sinasabi namin is that the garlic by itself. Yung kung bakit na pag wala po kayong time dyan, alanganin mag-prepare. No, ang gawin po ninyo, may mga pada kami kasi dito, dalawa yan. Ang for prevention, yung isa is what they call the garlic tea, CPO garlic tea. Ang gawin nyo po, ang isang tea bag niyan, that is good for 15 liters of water. Ang gawin nyo, i-submerge nyo sa overnight and then parating sa pag-umaga, yan ang gamitin yung painuman doon sa painom sa mga manok nyo. Effective po yan. Hindi lang yan para pang control in terms of the internal parasite, but even the staphylococcus and the E. coli in the drinking water of your chicken. Maganda ang epekto niyan. So, magamit po nyo yan. And then, ang isa naman doon is what they call the garlic emulsified concentrates. Minsan sabihin nyo, parang mahal. Hindi. Mas mura yan. Kasi yung 50 ml na yan, for prevention purposes, that is good for 1 sack of CPO feeds. 50 kilograms. Bakit ang kanyang tapang niyan is 1 teaspoon for every 5 kilograms. But in terms of treatment, yung sabi namin is that na kung sa first week old na manok, bigyan po nyo naman yung matapan-tapan ng konti. 1 teaspoon per kilo ng potoka po. Ibigay nyo sa manok nyo. Kung maaalala pa ninyo yung binibenta namin na base mix feeds, mahirap kasi na i-market. Mahirap kasi na i-transport kasi bulky sa yung kung bakit ginawa namin. We develop this kind of premixes para at least makatulong po sa inyo. So, mga gusto bumili po ng CPO emulsified concentrate, garlic emulsified concentrate, saka CPO tea, ang garlic tea, you can have it be contacted. Please contact Ma'am Dana kasi yung number niya naman naka-post yan sa ating page. So sa matatanong dyan, kung ano ang dewormer na pinagamitin na hindi makapikto in terms of the egg production, you can use either garlic, ang garlic, gayatin nyo ng maliliit, saka for every 2 liters, have it be mixed with half teaspoon of garlic, submerge it for 30 minutes and then give it to your chicken. Natandaan natin na pwede bang ibigay nyo sa bandang hapon and pwede bang ipasting nyo muna sa tubig for at least 2 to 3 hours para at least pag nakainom siya sa tubig halos buong buo pwede nila malunok po. Now that is one way that we can give you the practical technology. At least makatulong po sa inyo dyan. May dewormer ka na, may phytomedicines ka pa, di ba? Or pati phytobiotics ka pa, and that is available in your respective kitchen po. Ganyan po critical. Yung kung bakit sabi namin is that na you can use the garlic, the betel nut, pero yung mas effective na level is not the mature one, it is the younger one, younger fruit. Now have it be juice extract. Kaya sabi ko kanina, now you can have it be, the range will become 10 to 50%. Ibig sabihin even at 10%, ibig sabihin for every 1 ml of pure juice betel nut extract, add it with 9 ml of water, and then ang ibigay mo naman sa bawat manok sa mga less than 2 months old, you can have, or less than a month old, you can have it be 0.5 ml, at saka sa medyo may edad you can give even up to 1 ml. Tanda natin ang effectivity niya, pinaparalyze yung internal parasite, but if the problem is that once the internal parasite na-expose doon sa neutral environment,
may tendency na mabuhay ulit, na makarecover yan. The Asiatic bitter yam, no, pwede bang hanggang 3 to 5% lang po tayo para yung reproductive performance ng manok nyo hindi mapiktuhan. Pag nasobrahan po, nakakahilo and even nakalason po ang Asiatic bitter yam. Extra care preparation kasi yan. Ang garlic naman, as I've mentioned, no, you can have it gayatin nyo ng maliliit and then mix it, no, 1 half teaspoon per 2 liters of water, submerge it for 30 minutes and then have your chicks or chicken be pasted for 2 to 3 hours na before mo siya ibigay. Parang ganoon ang technique natin. So, out of the 3, no, ang bitter nut is seasonal. Ang Asiatic bitter yam is all year round available. Kaya lang problema natin is in selected areas. And the third one is the garlic, which is fully available in all of us. No, pag wala po kayong time to prepare, no, and then you have you would like to use the CPU garlic tea, no, kindly contact Ma'am Dana. No, yung isang pack niya kasi niyan, that is a 5 sachet ng tag 5 ml na garlic tea, that is about 80 pesos. Yung garlic emulsify concentrates naman, that is good for 50 kilograms, no, of CPU feeds, no, that is about 279 pesos. Mura lang, magamit po nyo, basta walang kayo time. Nakagandahan kasi because that is all natural. Ibig sabihin po, we are producing chicken na kung saan po angkop po sa pangailangan po ng ating market. Again, thank you for being with us tonight, and hope that to see you again in the next episode. Again, this is your host, Dr. Jaime C. Cabalis Jr. na bati po sa inyo. God bless and keep safe, and see you naman sa sunod na episode ng ating programa, no, dito po sa Philippine Tip Chicken. And again, if you found our program informative, no, kindly share it po sa mga kakilala po niyo na sa palagay po ninyo makatulong po tayo. Keep safe and God bless always.